Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Ito yung pinuntahan ni Sir Ed. Nag-usap kaming dalawa ni Sir Ed regarding dito. Siyempre, alam nyo naman na kaming dalawa ni Sir Ed, bagamat magkaibigan kami, may point of view ako. Kasi nasa science side ako eh. Tapos si Sir Ed naman, nasa spiritual side. 'Di ba? Naiintindihan ko naman si Sir Ed kung ano yung magiging opinion niya. Naiintindihan naman ni Sir Ed kung ano yung magiging opinion ko pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya nga hangga't maaari pag magkasama kaming dalawa, 'di ba? Parang alam niyo na, nagbabalanse kami. Hindi naman kasi magandang puro logical explanation lang na parang open din naman ako sa spiritual side. 'Di ba? Hindi naman pwedeng puro spiritual lang. Para ang ang magdidesisyon kayo mga nanonood. 'Di ba? So ito na yung video, ito yung poltergeist na nireakan ko. Pinuntahan ni Sir Ed yun eh. 'Di ba? Sayang nga hindi umabot yung yung 3D printed na Hindi ko na i-send kay Sir Ed eh. Maganda sanang gamitin dito kung Habang mahimbing daw na natutulog ang isang bata sa Maynila, yung mga magtataka kung bakit ganito ako mag-react sa KMJS. Hinanapan ko po kasi ng loophole na hindi ako makopyright kasi kapag kabuo po yung screen na ipapakita ko, nang copyright po yung yung KMJS. Yung balita okay lang kasi balita yun eh. Pero ito kasi content nila ito. Maraming beses na ako na-copyright kasi. So, sana maintindihan nyo na hindi ko pero I'll make sure yung mga dapat yung makita ay makikita nyo. isang nilalang na hindi nakikita na nanggising sa kanya at kuhang-kuha raw ng CCTV ang paghablot nito sa kumot na nakatabi sa kanya. Isa nga ba itong poltergeist? Mahimbing na ang tulog ng mag-anak na ito. So, ito yan no. Ang unang hatol ko kasi dito, doon kung mapapanood yung unang video ko, feeling ko naghihilahan sila ng kumot niyan eh. So, nabigla lang yung yung lalaki, ito yung batang lalaki na na biglang may humila. Pero feeling ko nung nireakan ko to, kasi mga sila eh, half asleep sila eh. Syempre yung diwa nila hindi naman nila may imbestigahan kung paano ba talaga nangyari yon or 'di ba? Yun ang ko noon, naghihilahan sila. Madaling araw nitong February 10, nang ang isa sa mga bata Kasi tinitingnan ko yung mga paa nila, ito paa ni ate, si ate nakaharap kasi dito. Nagsi-cellphone ba si ate? O nagsi-cellphone nga siya Then ito, feeling ko paa nung bata eh. Kasi ito yung tuhod nung bata kung makikita nyo, wait lang ha. Ito yung tuhod ng bata, tapos yung movement nung ang isa sa mga bata. hirap kasi ng Sa bagay, nakatiklop yung tuhod ng bata kasi. Ito, nakatiklop yung tuhod niya, So, imposible na tumaas Ang ito. isa Ang pinaka-bet ko na lang yung paa netong ni ate. sa mga bata. Na umi-stretch yung paa ni ate. Ayan napapaganon. Yan yung part na yan. Ang nakita lang kasi ng bata, nakataklob kasi yung kumot, nakita kasi ng bata na umangat ito. Pero baka yung paa naman kasi ni ate ay nakaganon. Pero ang hirap, nakaharap kasi siya dito eh. Pero ang kinakapitan ko pa rin talaga dito kasi yung pinakamalapit sa kato, ayokong i-give up agad na ito ay paranormal. Tingnan natin explanation ng Bigla na lang nagising at nagsisisigaw. Wait.
'Di ba tumaas 'yon ano? Tumaas 'yan. O nawala no? Biglang naging flat ito no? Hindi kasi natin nakikita yung nasa ilalim ng ano eh. Ng... Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Napansin nyo rin ba? Panoorin natin ulit ang video. Ang kumot ng bata. Kapansin-pansin ngang umangat na para bang may humila. Imposible po na may hihila po nun dun sa may paanan. Wala na pong ibang tao. Kung walang ibang tao sa silid, sino ang humila sa kumot? Parang attract po ko ng mga masasamang entity. Yun nga lang ang yun nga lang ang parang pinaka ko dito na yun na agad ang unang choice no. Pagka may nangyaring ganyan. Ang video kuha sa kwartong ito sa inuupahang apartment ni na Freja sa Maynila. Ang kasama niyang natutulog noon, ang kanyang kinakasama at ang dalawa nilang mga anak. Tulog na po silang tatlo. Ako na lang po yung gising ng madaling araw na yon. Tapos nagsa-cellphone po ako, nagpapaantok na lang ako. Inayos ko na po yung kumot pa, tagilid. Bali, bumaluktot na po ako. Yung anak ko pong na nasa likod ko, inayos niya rin po yung kumot niya. Pero laking gulat daw ni Freja nang ang anak niyang itago natin sa pangalang Kurt, bigla na lang naalimpungatan. Nagsisigaw na po siya. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Tinatanong ko po siya, nakita mo ba? Hindi wala daw po siya nakita. Sinabi ko na ako lang po yun, para hindi siya matakot lalo. After niya po matulog ulit, bumangon po ako para i-check yung CCTV kung totoo po yung sinasabi niya na may humila ng kumot. Pagka-check po ng CCTV, nalaman ko po na totoo yung nangyari na hinila po yung kumot niya. Pakikita niyo po sa video, nakaganyan na po akong pwesto. Tapos yung anak ko po, nag-ayos ng kumot na nakabaluktot. Ayun na po yung hinila. At hindi Ang mahirap kasi doon si ate kasi nakaharap dito eh. No? ito ang unang beses na may Yan, yung mga unang beses, medyo bullshit na ito. As pa akin ha, hindi umano yung mga istorya na to, Nakatingin po siya dyan. di ba, yung mga istorya, feeling ko confirmation bias na lang yan eh. Dahil nga may nangyaring ganon, siyempre may mauungkat na istorya. Na doon tayo sa may bandang kay Sir Ed. Hindi, dito muna tayo sa mga, mga explanation ng mga Kwarto. expert. Masama daw po yun. Parang nag-a-attract po ko ng mga masasamang entity dito sa bahay. Dahil po sa salamin, lagusan ng mga, ng mga masasamang entity po. Ang salamin po kasi meron another dimension kung tawagin. Ang king, so halimbawa, natutulog po tayo, tapos may salamin na nakatapat sa kama, may kasabihan kasi na naglalakbay po yung spirit natin. Kapag mamaya napasok siya doon, minsan mahirap siya mag-recall back papunta sa katawan natin. Yun ang dahilan bakit may mga iba po nagkakaroon din ng tinatawag na bangungot. Dalawang door na magkatapat po, ang tawag namin dito is may poison arrow. Bumibilis ngayon yung energy ng chi. Pwede maka-affect ng money loss, pwede maka-affect ng mga parang alitan, away, conflict problems, pwede siya makapag-cause din ng mga health problems. Yung feng shui kasi science din eh, no? Pero I don't know. Dito muna tayo mag-stick. para lutasin ang misteryong bumabalot Yan sa na. inupahang apartment ni na Freja. Kinatok sila ng isang bisita. Paranormal researcher na si Ed Calwag. Sir Ed. ito men, So dito kasi sa i-re-upload ko yung yung video.
yung video na sinubukan ko to. Yan yung dowsing rod ni Sir Ed. Skeptical talaga ako dyan. Kaya lang dun sa nangyari dun sa bahay na puti nung nasa ano kami, nung nasa Bulacan kami, bahay na puti. Meron siyang ginawa, tinransfer niya ng energy. Tapos ako talaga, pinipilit ko yan dowsing rod na yan, ituro sa pader. Hindi dun sa kinargahan niya ng energy. Wala, hindi ko talaga makontrol. Pumupunta talaga dun sa kinargahan niya daw ng energy. I-re-upload ko yon bukas. Yung video na yan, na sinubukan ko to. Kaming dalawa ni Solja yung yung sumubok nun eh. Ewan ko, medyo na open nga yata si Sir Ed nun, yung sinabi ko na kay Solja nun na hindi mo ba sinasadya? Kasi pag pumupunta dun sa may mismong energy, nagko-cross talaga siya. Kilala nyo naman ako, di ba? Pero iniisip ko, hindi ba subconsciously na parang may bias ako doon? Pero hindi eh. Nilalaban ko talaga na iiwas dun sa pero tumuturo talaga siya dun sa may energy daw. Kasi itong kay Sir Ed kasi, itong dowsing rod niya, hindi ito yung nabibili sa Shopee yata eh. Customize ito eh. Talagang sinubukan ko siya. I don't know no kung i-re-upload ko yon, gawan nyo ng explanation yun. Yung video na yun, nung sinubukan ko to. Kasi ako skeptic ako, talagang pinipilit ko talaga na hindi tumuro eh. Pero tumuturo talaga siya dun sa object na kung saan kinargahan ng ng energy eh. Daw eh. Pero yung turo niya dito sa direction na to. Ano o sino nga ba ang gumagambala sa apartment? Ito yung area. May nakakita na ba dito ng image ng yung parang figure ng... Walang magtatalukbong ng kumot ha, at siguraduhin may mahihila kayong katabi. Balik mo tayo. Ayan yung nag-X na yan. See? Sige na, papakita ko nga sa inyo yan, yung na-excite ako eh. Wag na, kakalkalin ko pa sa video eh. I-re-upload ko na lang bukas. Yung sinubukan ko yung dowsing rod na yan. Dahil ang mga makanindig balahibong Yan mismo yan, yung dala ni Sir Ed, yan mismo yung sinubukan. relasyon, Magawa ka ng movement kahit ano. Maggalaw ka ng gamit. Maghagis ka ng bagay. Saan yan? Pusa. May nag-meow-meow. May ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? ilalahad na sa aming pagbabalik. Ang pamilyang nangungupahan sa apartment na ito, Lower natin. tok sila ng para Meron siyang napipick up. si Ed naglibot sa apartment hanggang sa ang dowsing rods biglang tumuro sa hagdan. Yan yung yun, nasa Bit-Bit Bridge din kami. Sabi ko kay Sir Ed, hindi ba may micro movement yung yung kamay mo? Tapos micro movement? Tinignan ko talaga kung gumagalaw. Wala talaga makita. Hindi, sa bagay, micro movement yun eh. Hindi mo talaga mapapansin sa mata mo. Dahil ang theory ko nun, kinokontrol niya kung saan ituturo. Pero nung ako na yung sumubok, men, kinokontra ko nga, nasa iba tumuro, pero kinokontra pa rin eh. Mapapanood nyo yung bukas. I-re-upload ko. Pero yung turo niya, dito sa direction na to. Dito sa taas yung palo niya. Hawakan mo lang para makita mo na. Panoorin nyo yung guesting namin ni Sir Ed sa Cool Pals. Nasa playlist ko sa channel. Tingnan nyo sa playlist. Komedyante din to si Sir Ed eh. Ano din siya, giliw din siyang kasama. Akala nyo lang seryoso na ganyan. Pero Mahirap siya kontrolin. Diba? Therefore, merong na-detect or napipick up dito. Samahan nyo ko kung saan yung mismo eksaktong nakuhanan ng CCTV. Medyo mabigat ang pakiramdam.
Ed ang loob ng kwarto ni na Freja. Ito dito eh. Ito yung area. May nakakita na ba dito ng image ng figure ng matanda? Matanda po. Oo, babae. May naaninag ako kanina pero parang shadow lang. Shadow siya na parang figure ng... Ito, no, hindi naman natin mamimake sure yun. Ganito kasi yan. Usually, pagka pumupunta kami sa investigation, yung, makikita nyo din doon sa video na re-upload ko, ina-isolate namin yung si Sir Ed doon sa interview. Kasi yun ang piniprevent ko eh. Dahil ang gawain ko pag magkasama kami, doon ako sa behind the scenes. Mini-make sure ko talaga na hindi niya alam yung nangyayari. Para fair naman. Kasi pwede kasi yung tinatawag na cold reading eh. Kaya siya nakakapagsalita nun eh. Pero nung time na kasama namin yan, every time, hindi naman nung time na kasama, every time na magkasama kami, yun ang lagi ko mini-make sure na wala siyang alam dun sa lugar. Pero ewan ko dito sa kasi hindi naman ako kasama dito. babae. Si Ed tila may naramdaman din daw sa kabilang unit kung saan nakatira ang hipag ni na Freja na si Jenny. Posible kasing nataboy dito eh. Kasi mas malakas yung dito. Tignan natin kung magre-response. Or gawa ka ng movement kahit ano. Hindi nga lang siya nagdala ng kahit EMF meter. No? Para ma-validate. Kasi yun ang pang-validate ko eh. Napanood nyo ba yung impressive yung yung ghost hunting namin yung nakaraan. Pag kinakausap mo, nagre-response talaga siya sa EMF meter. Pakita ko sa inyo. Huwag na lang, tinatamad na ako. De, gano'n naman talaga eh. Yung pagka kinakausap namin, nag-i-spike siya on cue. Maggalaw ka ng gamit, maghagis ka ng bagay. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Kalabugan. Saan yan? Pusa, may pusa. Sa labas po. May nag-ano ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? Walang nagbato? Wala po nagbato? Pusa, tumakbo. Pusa. Rinig na mo yung pusa. Ito yung spot na solid yung energy niya. Ngayon okay lang tanggalin mo siya. Matatanggal ba? Yung salamin. Sige alisin mo. Pag wala yung salamin, hindi. Balik mo See? Tanggalin mo Bubo ka. Balik mo. Balik mo yung salamin, balik mo. Nagiging dagusan siya Pwedeng ilagay yan sa lugar na yung palaging may tao. Huwag yung naiiwanan. At saka huwag talaga sa tapat ng higaan. Pwedeng ghost nga yun. Kaya lang, after the incident naman, pinabless mo. So, na-ward off, natanggal yung mga energies niya na nakadikit dito. No, pero as of now, yung inabutan ko, kumbaga sa damit, kaunting mancha lang. Kasi as of now, wala na dito. Gusto ko yung explanation ng expert. Yan! Poltergeist po yan. Ipag-pray niyo po ang bahay niyo. Pag sinabi natin poltergeist, ang tunay na kahulugan nun ay noisy ghost. Maingay. Nagaganto ng mga gamit. Like for example, yan. Mga ganon. Pag hindi niya nagagawa yon, hindi siya pwedeng considered na poltergeist. Pakinggan natin yung explanation ng Ito posible na ang pag-angat ng kumot ay dahil sa stretching, kung meron mang naganap na stretching na hindi sinasadya. Pangalawa naman, maaaring may kinalaman dito yung electricity na tinatawag, no? Particularly yung concept ng static electricity. Kung mapapansin natin, yung mismong kumot, yung klase ng fabric na meron yung kumot, posible na rub yun. Nagkaroon ng friction, ng rubbing, maaaring nagkaroon ng attraction
yung kumot doon sa mga object na positively charged sa paligid nito. Kaya ito umangat pataas. Ito yung napag-usapan namin ni Sir Ed. Yung regarding dyan, yung opinion kasi nitong sa science, posibleng static energy daw. Na yun ang pinaka-closest thing sa multo. Kasi ang multo, ayon sa studies, no, ay gawa sa electromagnetic field. 'Di ba? Kasi hindi rin makitaan ni Kuya yung logic nung pag ganun ng kumot eh. Kasi talaga nilalaban ko kasi talaga yan nung una. Baka paanong isa, pero kung matagal mo siyang pinapanood, si ate kasi nakaharap dito. Tapos yung tuhod ng bata nakatupi. Now, kung sasabihin niya na static electricity yon, hindi ko sinasabing 100% ano, pero possible na multo nga. 'Di ba? Wala na po kaming planong umalis po dito sa bahay na to kasi dito na rin po lumaki yung mga anak. Yan ang gusto kong yan ang gusto ko talagang matuklasan yung mga case na ganyan. 'Di ba? Yung malinawan, hindi yung basta kasi may yung mga peking ghost hunter katulad ni Donsky Gash TV. Tsaka nila Kuya Red, Ghost Adventures. Pinangalanan no. Pati nila Boss Rino. 'Di ba? Kasi katulad kasi nila, may nangyari lang may na ganon ay multo na agad. Hindi ganon kasi mag-investigate. Pagka may naranasan ka, i-debunk mo na agad. Pero yung pagiging bias kasi, yun na mahirap patayin dun eh. Pag nandun ka mismo sa lugar, biglang may gumalaw, may kumalabog. 100% kasi iisipin mo multo yun, pero kailangan labanan mo yun eh. Katulad nung last na pinuntahan namin, yung may tumunog na piano, yung piano, skeptic kasi talaga ako na hindi piano yung tumunog, kundi baka bell namin, nasa taas kasi kami eh. Pero papanood ko, tunog talaga ng piano, iba yung tunog ng bell eh, na dala-dala namin. So, kayo na lang mahirap tinatamad kasi ako mag-edit eh. ng video dahil dito kay Sir Kulaong. Pero sige. Baka sa Sunday i-edit ko yung video para maipalabas ko this March. Kasi marami kaming ghost hunter noon eh. Shoutout Ma'am Ellie Dairit, kasama si Ma'am Ellie Dairit noon, tapos si Solja din. Na naglatag kami doon yung EMF meter. Pag kinakausap namin, pumapalo, nagre-response. Hindi siya yung basta pumapalo lang. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.